General Labasano po. So, welcome for today's video po natin kung saan actual po tayong magpe-pay out, okay, ng remittance po natin. So, remittance payout from Cebuana to eCash account natin gamit po yung ating website. So, napakabilis lang po actually yung ating pag-pay out. So, ang kailangan lang po natin, i-provide lang po natin unang-una okay, yung reference number kasi yun po una natin i-type po sa ating system. Okay? So, click po natin una yung click natin yung remittance, tapos payout. So, after po ng payout, so, antayin lang po natin kasi medyo mabagal po yung internet. After that, click natin, makikita natin dito, Cebuana. So, after po ng Cebuana, lalabas na po yung yung ita-type na reference number. So, ayan. Lumabas na po. Okay, so, ang lang po, yung may nakalagay po dito, reference number. Kaya zoom in ko lang. Ayan. Type natin yung reference number. Okay, so, prepare po natin yung reference number para at least mapadali lang natin siyang ma-type. P62. After that, meron nakalagay sa gilid po na submit. So, pagka-submit mo niyan, and lalabas na po yung kung sino po yung nag-send sa'yo ng pera. Ayan. So ngayon, after mo na-submit, ayan, nakikita mo ngayon dyan sa screen, ayan, transaction successfully found daw. Okay, yung padala. Okay, nakikita dito yung sender ID, ayan, kumpleto po. So after that, para ma-claim po natin yung payout ng ating client, so kailangan natin dito ng ID. Sa mga baguhan na nag-payout, so kailangan po natin mag-prepare na upload po tayo ng ID. At least 2 valid ID po yung i-upload po natin. After natin na malagay yung reference number, click natin yung submit. So ito na po yung lalabas sa inyong screen, okay? So, pag yan ang lumabas, i-click lang po natin yung actually, kailangan natin mag-prepare po ng dalawang ID, primary at saka secondary. So, pag i-click po natin yung arrow dito sa gilid sa right side, click natin yun, may mga options po dyan. Kung anong ID po yung meron ka. Okay, kailangan at least 2. Okay, sa akin naman mga partners, sa akin naman na case, since meron naka-upload na ko nung dati, na-recorded na po yan siya. Ganito kasi kinaganda, pag na-try mo na siya, mabilis na lang siya sa pangalawang beses o pangatlong beses mo ng pag-pay out. Akin naman na case, since na-try ko na siya before, recorded na siya, so pag i-click ko po itong arrow dito, ayan, may lumalabas po na unit at saka passport naman po yung sa akin. So kapag hindi pa kayo nakapag-try, so may mga list po ng mga IDs po na nandoon. So ano yung meron ka, click mo lang doon. So sample ng mga IDs po natin sa primary. Pwede po tayong PhilHealth, PIN, and pwede tayong NBI din. Nakita ko din yung NBI. So sa naman, sa secondary, pwede tayo sa unit, passport, kung ano yung meron ka, driver's license, yun yung pinaka talaga na IDs natin. So sa akin naman, ito, since andito na siya, click ko na lang siya dito. Okay, unit, yung aking ID number 1. Since dalawang ID po yung kailangan, click ko po yung pangalawa, ito yung passport po. So after that, okay, i-ano ko na lang siya, akin na lang po ita-type yung transaction password natin next. So, ayan. So, after that, confirm po natin yung payout. Click natin yung confirm payout. After na na-submit natin yung mga IDs, click natin yung confirm kanina. So, ito na po yung lalabas. Ayan. So, click natin po yung may nakalagay po dito, transaction successful. Please upload the signed POD. Okay, so, ibig sabihin po, meron po tayong ida-download, okay, na resibo, no, kung saan magpipirma pa po tayo, lagyan natin ng full name at saka sa taas po niya, meron po tayong pipirmahan. So, gagamit po tayo dito ng Adobe Fill and Sign. Yun yung gagamitin natin na application para doon sa ating photo with the signature po. Yung resibo. Okay, para po ma-disperse po yung ating
payout. Yung ating resibo po, makukuha po natin siya sa email po natin. Okay? So, dun sa email natin, yung naka-register po na email, ay yung naka-link po, okay, sa ating account, dun po makukuha yung ating POD. Okay, yung resibo po, na kung saan, yun yung ida-download po natin sa ating Adobe Fill and Sign. So, i-ano ko din dito, makikita nyo din dito sa ating screen. Okay, so dito, ito po yung OTP payout. Ayan. Yan, nakalagay sa baba po. Ito po ay ida-download po natin. Ito siya. Pag-click po ng link doon sa email, lalabas po doon yung resibo. Okay, yung resibo na ito yung pipirma, lagyan mo lang ng phone name mo, tapos pirmahan mo yung sa taas. Tapos after nun, i-screenshot mo siya. Kailangan screenshot yung i-upload natin kasi hindi mag-accept yung ating system kapag hindi siya screenshot. From Adobe Fill and Sign, ito na po yun siya yung resibo. So, click lang natin yun dito sa baba. So, ita-type natin, ano lang natin, lalagay natin yung ating full name. So, parang kita natin. So, dalawa po yung ang pinaka natin sa taas at sa baba. So, ayan. Tapos, lagyan natin ng perma. Okay? Kasi, yun yung nahanapin nila. Kailangan may full name at saka perma ka. After that, tapos na po yung pangalan, yung full name at saka perma mo. Screenshot mo lang po yan siya. Babalik po tayo doon sa ating website para i-upload po natin doon yung POD. Naka-ready na ang yung may pangalan kanina, okay, with signature. So dito, pag i-click mo lang yun, palalakihin ko muna. Ayan. So choose ID. So mag-choose ka ng ID. So pipili, actually ito yung mga na-upload ko na, yung pipiliin ko yung unit. Pipiliin ko yung passport. Tapos sa baba, yan, dito po natin i-upload yung ating pinilapan kanina na full name at saka signature. So, again po, hindi po siya pwedeng, hindi po siya photo lang siya. Kailangan po natin siyang i-screenshot. Kasi hindi po siya tatanggapin ng ating system kapag hindi po siya screenshot. So, after that, okay, na-upload na natin yung passport natin at saka yung POD. Okay, isasubmit na po natin siya. So, ayan! Okay na! So, after that, nasubmit na natin yung mga kailangan na i-submit. So, ang lalabas po dito, ayan na. May nakalagay po dito, mga mama sir, na transaction is pending for approval. So, ibig sabihin po, waiting na lang po yan siya for processing. Actually, processing na siya. So, waiting na lang yan siya para mapasok po yung ating pera, okay, yung ating pini-out, doon po sa ating e-cash account. Anong susunod dyan pag yan na-submit na, Okay. na-upload ng ID tsaka yung screenshot tapos pending for approval, anong susunod na mangyari? So, pinakamabilis po natin gagawin is mag-create po tayo ng ticket, okay, para at least ma-monitor po siya, ma-monitor natin, create ticket, tapos itatawag po lang, para mas mabilis po, create ticket, tsaka itatawag din natin sa CSR para to follow up. So, meaning papasok na yung pera after niyan? Yes. So, papasok na po yan siya mga within an hour, or within an hour naman po usually talaga yung pagpasok. Basta, nagawa lang po natin yung tama, yung transactions, tama po yung ID na nasubmit natin, and the rest, lahat ng hinihingi po ng system, pag nasubmit naman po natin ng tama, mabilis naman po mag-approve po yung ating mga transactions. Tapos, anong mga kinukonsider na mahirap during Cebuana payout? Actually, sa simula talaga. Kapag ikaw ay baguhan, okay, first time mo mag-payout ng remittance, Cebuana man yan, or ano ba yung remittance na pinipayout mo, sa simula lang talaga mahirap. Sa second time, oo, andun pa din yung mahirap pa siya. Pero I suggest po na maging patience lang po tayo sa system po natin. Okay? So, wala naman po tayo, walang perfect na system actually. Pero, ito po talaga yung pinaka, talaga natin, yung pasensya. Pagpasensyahan mo yung system mo. Kasi later on, dati, ganito, din kami, medyo wala daw kami ng pasensya dun sa start, na kami din, isa din kami nagre-reklamo before. Pero, sa sarili lang namin kami nagre-reklamo kasi system, business natin to eh. May variation din ng internet.
connection. When it comes naman po, medyo medyo mahina ng konti yung ating website. Pero pagpasensyahan lang po natin, again, lawakan po natin ang ating pasensya dito sa pagpe-payout po ng ating Cebuana. Okay, pero sure naman po na yung perang payout nyo ay papasok naman po dito sa inyong eCash account. Anytime, walang gabi kung kahit gabi papasok yung pera sa Cebuana. So far sa nakatry ko ako ng gabi. Nakatry ko ng 6 a.m. Actually 6 p.m. Nakatry ko ng 6 p.m. Nakatry din ako ng 8 p.m. Pumasok naman po yung padala, yung payout. Yung payout pumasok naman po so far dito sa ating system. So ayan po, dumating na po yung ating payout. Okay, dito na po sa ating eCash account, yung ating payout po kanina na Cebuana to eCash account po natin na 6,184 po. So ganun lang po kabilis. Okay, ganun lang po kabilis mag-payout po ng ating Cebuana. Ito po yung so far yung ating tutorial. So hopefully ay nakatulong po ito sa iyo. Okay, para at least mapadali yung ating mga transactions. So with that, thank you very much and good morning po